2:00 ng madaling araw at nag-iisa ako sa masikip na opisina na pinagsasaluhan namin ng aking asawa. Hawak ang kanyang iPhone, yung hindi niya halos binibitawan. Ang tanging oras na hindi niya hawak ito ay kapag siya ay tulog, kaya hinintay ko ang aking pagkakataon. Bakit ko ito ginagawa? Nagiging paranoid ba ako? Paano ko maisip na pagdudahan ang sarili kong asawa? Trabaho ko ito bilang isang abogado, nakakakita ako ng kasinungalingan kahit saan. Nagsimula ito sa maliliit na bagay, isang tawag sa telepono na bigla niyang tinapos nang makapasok ako sa kusina. Ilang araw ang lumipas, hiniling ko na hiramin ang kanyang telepono para mag-order ng pizza. Nag-alangan siya bago ibigay, nagkunwari na walang problema, pero alam ko ang totoo. Ang kasaysayan ng tawag at mga mensahe ay nabura. Hindi iyon normal, sinadya iyon. Ano ang itinatago niya? Kailangan kong malaman. Karamihan sa mga tao ay hindi napagtatanto kung gaano kaina ang kanilang mga telepono. Kung sa tingin mo ay madaling mag-tap sa mga landline, mas madaling ma-access ang mga smartphone. Hindi ka naniniwala sa akin. Hanapin mo. Bumili pa ako ng isang mabilisang e-book tungkol sa hacking. Ang mga iPhone ay maaaring i-jailbreak, alisan ng kanilang seguridad. Ang aming anak na babae, matalino gaya niya, ay nakrak ang telepono ng kanyang ina noong araw na nakuha niya ito. Ngayon, nakaupo dito hawak ang kanyang telepono at isang cable ng koneksyon sa aking mga kamay, huminto ako. Talaga bang gagawin ko ito? Gusto ko bang malaman ang katotohanan? Isang maling galaw, isang natuklasang lihim, at lahat ay maaaring gumuho, 19 na taon ng kasal, isang buhay na binuo namin ng magkasama, isang kasal na, sa halos lahat ng bahagi, ay matatag. Nandyan si Doris para sa akin, palaging inuuna ang pamilya. Hindi siya humihingi ng marami. Hindi ako nagpakasal dahil sa pag-ibig, ngunit hindi ko pinagsisihan na pakasalan siya. Nakilala ko si Doris sa isang Sigma Chi party. Ipinapalagay ng mga tao na ang mga fraternity ay tungkol sa pribilehiyo at katayuan, ngunit ang amin ay iba. Hindi ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kapatiran. Tinanggap namin ang lahat ng uri, mga atleta, nerds, tagalabas, iskolar, basta sila ay mabubuting tao. Noon, nasa 2nd taon ako sa law school, halos hindi konektado sa buhay sa campus. Gayunpaman, noong gabing iyon, kinailangan kong pangasiwaan ang freshman mixer, at doon pumasok si Doris kasama ang kanyang mga kaibigan. Nakilala ko siya kaagad, siya ang anak ng matalik na kaibigan ng aking ina, bagaman hindi ko siya nakita sa loob ng maraming taon. Iba na siya ngayon, malaki na, tiwala sa sarili, hindi katulad ng payat na bata na naalala ko. Kailangan kong bumati, hi siya, baka lasing, sana dope lang. David, tili niya, ipinulupot ang kanyang mga braso sa akin bago magtanim ng isang matapang, nagmamay-aring halik, na parang nagmamarka siya ng teritoryo. Palagi siyang masigla, ngunit ngayong gabi ay pinapalakas niya ito, nagpapakitang gilas, na nililinaw na nakuha niya ang atensyon ng mas matandang lalaki, ang miyembro ng frat, ang namamahala sa kaganapan. Tumambay ako, binantayan siya, at tiniyak na makauwi ng ligtas ang kanyang grupo. Sa kung saan sa halo, nagpasya siyang mayroon kaming isang bagay. Nagsimula kaming magkita-kita casually, walang seryoso. Siya ay isang freshman, ako ay halos tapos na sa law school, pagkatapos ay nakipaghiwalay siya. Gusto kong makakita ng ibang tao, sabi niya sa akin. Nagkunwari akong walang pakialam, ngunit sa kalaunan ay natanto ko kung gaano ko siya na-miss. Si Doris ay hindi tradisyonal na maganda, ngunit mayroon siyang presensya, isang uri ng enerhiya na pumupuno sa silid. Kung wala siya, mas tahimik, mas madilim ang pakiramdam ng mga bagay. Ako ay reserba, lohikal, siya ay kuryente, imposibleng balewalain. Pagkatapos ay dumating ang tag-init. Kailangan ko ng legal na karanasan, at habang ang aking mga kaklase ay nag-aaway para sa mga trabaho sa mga prestihiyosong kumpanya sa malalaking lungsod,
Kumuha ako ng posisyon sa isang maliit na kasanayan sa aming bayan sa kolehiyo. Mahirap ang pabahay, ngunit inalok ako ng universidad ng isang dorm kapalit ng pangangasiwa sa mga mag-aaral sa tag-init. Nasa campus din si Doris, kumukuha ng mga kurso sa tag-init. Iniiwasan ko siya hanggang sa pigilan niya ako sa hallway. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Tungkol saan? Tayo. Ang pagkakamaling ginawa ko. Pinagsisihan niya na winakasin ang mga bagay, gusto niya ng isa pang pagkakataon. Hindi ako sigurado, ngunit sumang-ayon ako ng may pag-iingat. Si Doris, gayunpaman, ay all in. Ang kanyang kaarawan ay ika-15 ng Agosto. Nag-18 siya noong tag-init na iyon. Nang tanungin ko kung ano ang gusto niya, hindi man lang siya huminto. Gusto kong makipagtalik ka sa akin, gusto kong ikaw ang maging una ko. Nabigla ako. Hindi ako sigurado kung handa na ako para sa ganoong uri ng responsibilidad. Sinabi ko sa kanya, hindi niya tatanggapin ang hindi. Noong Sabado na iyon ay nagboluntaryo siya sa isang tirahan ng kababaihan. Dapat ko siyang sunduin ng 4 p.m. sa student union. Dumating siya na nakasuot ng jeans, isang ngayon t-shirt, at isang overnight bag na nakasabit sa kanyang balikat. Nakatira kami sa parehong gusali, bakit ang bag? Pagkatapos ay nakita niya ako. Ngumiti siya, dumiretso, hinalikan ako doon mismo sa harap ng lahat. Hindi lang ito pagmamahal, ito ay isang pahayag, isang deklarasyon. Gusto niyang malaman ng mga tao kung ano ang malapit nang mangyari. Bumalik kami sa aking dorm na tahimik. Nagsindi ako ng mga kandila, nagbukas ng isang bote ng White Star Champagne. Kinakabahan siya, ako rin. Hindi ako isang player, nakasama ko na ang 2 babae noon, at ang mga karanasang iyon ay maikli. Ngunit may mga inaasahan si Doris. Dahan-dahan kaming uminom, hinubad ko siya, sinusundan ang aking mga kamay at labi sa kanyang balat. Nang handa na siya, naghubad din ako. Itinapon ang aking shorts sa tabi. Humadyak-jak siya. Pagkatapos ay namangha niya ako. Ang makasama si Doris ay nagpabago sa lahat. Wala siyang takot, walang pagpipigil, at ganap na naroroon sa sandaling iyon. Naghangad siya ng pagiging malapit sa paraang hindi ko pa naranasan dati. Sa kanya, hindi lang ito madalas, nakakatuwa ito, at tiniyak niyang palagi akong gusto ng higit pa. Sa paglipas ng panahon, ang sex ay naging isang bahagi lamang ng kung ano ang mayroon kami. Naging tunay kaming magkasintahan. Sa pagbabalik tanaw, dapat ay nakita ko na ang mga senyales, ngunit noon ay huli na ang lahat. Umiibig ako, alam ni Doris, at natutunan niyang gamitin ang aming koneksyon upang panatilihin akong malapit. Naging extension ako niya, isang pag-aari na ipinagmamalaki niyang isinuot, tinitiyak na alam ng lahat na magkasama kami. Hindi pa ako nagkaroon ng tunay na relasyon dati, gusto ko na pagmamay-ari ng isang tao. Sa kalaunan, nagpasya siyang panahon na para makilala ko ang kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang, sina Margaret at Lawrence Boswell, ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Marian, at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Larry Jr. May kaya ang mga Boswell. Ang kanyang ama, si Larry Sr., ay isang senior VP sa Shunt National Bank, at ang kanyang ina, si Margaret, ay nagtuturo sa community college. Sila ay may magandang asal, makintab, ang uri ng mga taong nagpaparamdam sa iyo na malugod kang tinatanggap habang tahimik na tinatasa ang iyong halaga. Itinuring nila akong parang royalty. Lalo na dahil ako ay isang third year na estudyante ng abogasya na may magandang kinabukasan. Kilala ni Margaret ang aking ina mula pa noong high school. Habang nagpersige ang aking ina sa nursing, si Margaret ay pumasok sa akademya. Siya ay kapansin-pansin, matangkad, at nagdadala ng sarili na may uri ng karangyan na nagpapansin sa mga tao. Sa edad na 40, halos hindi siya nagmukhang 35. Ang kanyang asawa, bagaman kilala, ay nagsimula nang ipakita ang kanyang edad. Sa edad na 45, mayroon na siyang kapaguran sa kanyang mukha. Ang kanilang 16 na taong gulang na anak na babae,
si Marian, ay nagmana ng poise at kapansin-pansing mga katangian ng kanyang ina. At pagkatapos ay mayroong 11 taong gulang na si Larry, na matangkad na at atleta. Kami ay nagkasundo kaagad. Sa paglipas ng panahon, naging higit pa siya sa nakababatang kapatid ng aking kasintahan, naging matalik ko siyang kaibigan. Bago pa man kami naging magkasintahan, tinanggap na ng aking pamilya si Doris, halos bahagi na siya ng aming sambahayan, tinanggap na para bang kabilang siya. Kahit na ang aking nakababatang kapatid na babae, si Paula, ay hinangaan siya. Hindi tulad ng mga Boswell, hindi kami mayaman. Ang aking ama, si David Sanner, ay co-owner ng isang negosyo ng pag-upa ng kagamitan na pinamamahalaan ng pamilya kasama ang aking tiyuhin, si John. Habang ang aking tiyuhin ay may mahigpit na diskarte at hindi partikular na matalas, ang aking ama ang tunay na dahilan kung bakit umunlad ang negosyo. Ang kanyang kakayahang kumonekta sa mga tao ang nagdulot ng lahat ng pagkakaiba. Ang pera ay palaging isang alalahanin, ang aking ina, si Agnes, ay nagtrabaho bilang isang nurse upang tumulong sa pagsuporta sa amin. Siya ay matangkad, blonde, at hindi may kakaila na maganda, bagaman noon, ang kanyang hairdresser ay may papel sa pagpapanatili nito sa ganoong paraan. Nagtrabaho siya ng mga night shift sa loob ng mahabang panahon na aalala ko at sa kalaunan ay nagtrabaho siya hanggang sa maging head nurse sa ospital. Sa huli, kumita siya ng halos kasing dami ng aking ama, kung hindi man higit pa. Ang aking relasyon sa aking ama ay mas komplikado. Siya ay masigla, palaging hinihikayat akong lumabas sa aking comfort zone. Piliin mo ang iyong mga laban, sabi niya. Iwasan ng isang away kung kaya mo, ngunit huwag matakot na manindigan. Madalas naming nakikita ang mga bagay ng iba, ngunit isang bagay ang tiyak, aprobado siya kay Doris. Siya ang para sa iyo, sabi niya sa akin. Nasa kanya ang utak at ang hitsura, tulad ng kanyang ina. Lumaki ako, ang paborito kong mga gabi ay ang mga kapag nagtrabaho ang aking ina sa late shift mula 4 p.m. hanggang hating gabi tuwing Biyernes at Sabado. Papayagan ako ni tatay na magpuyat, sasanduan niya siya habang inaalagaan ko ang aking mga kapatid. Pagdating nila sa bahay, magdadala sila ng burgers at milkshakes. Minsan, gayunpaman, umuwi siyang mag-isa ng mas huli kaysa karaniwan. Madyay gising ako sa tunog ng shower na tumatakbo, mahinang mga boses sa kanilang silid-tulugan, mahinang halakhak ng aking ina, pagkatapos ay ang pamilyar na pag-ungol ng kanilang kama. Kahit na mahigpit ang pera at kumuha ang aking ina ng mga karagdagang shift, may pagmamahal sa aming tahanan. Ang aming mga pamilya ay malalim na magkaugnay, ang aking ina at ang ina ni Doris ay halos hindi mapaghihiwalay. Ipinapalagay ng lahat na ang aming relasyon ay humahantong sa kasal. Nilinaw ng aking ina, isa siyang hindi kapani-paniwalang babae, Davy, huwag mong sirain ito. Naghihintay kaming lahat para sa kasal. Mahal niya ako, ngunit sa kanyang paningin, bata pa rin ako. At baka pagdating kay Doris, ako nga. Gusto ko kung paano madali ang mga bagay, hindi komplikado, walang pressure. Ngunit may ibang mga plano si Doris. Noong Setyembre, lumipat siya. Nasa aking huling taon ako sa law school, sinusubukang manatiling nakatuon, ngunit iginiit niya na magsama kami. Pinahirapan nito ang aking pananalapi, ngunit hindi siya nag-alala. Ilang banayad na pahiwatig sa kanyang ina, at nadagdagan ang kanyang allowance. Sa pamamagitan nito, nagbago ang mga inaasahan, kailangang maging seryoso ang aming relasyon. Pagsapit ng Mayo, ang kasal ay hindi tanong kung, ngunit kailan. Isang gabi, lumalala ang pagkabigo sa kanyang boses, nagtanong siya, ano pa ang hinihintay mo? Para sa kanya, simple lang ito. Ako ang naging una niya, na sa kanyang isipan ay nangangahulugang may utang ako sa kanya ng commitment. Ang irony, desisyon niya iyon. Ngunit para sa kanya, hindi iyon nagpabago sa mga katotohanan. Ilang linggo na lang bago ako magtapos, malapit nang humakbang sa isang promising legal career, isang prime catch para sa sinumang babae.
Si Doris, na nagtatapos pa rin ng pag-aaral, ay hindi papayag na maiwan. Masyado na siyang namuhunan, masyadong mahusay na ginampanan ang kanyang mga baraha. Palaging nakikita ni Doris ang buhay sa pamamagitan ng lens ng, kung ano ang mabuti para sa akin ay mabuti para sa atin, at ang pinakamasamang bahagi. Mas madalas siyang tama kaysa sa hindi. Mas mahusay ang kanyang instincts kaysa sa akin. Tinulak niya ako pasulong, ginawa niya akong mas malakas. Sa kanya, pakiramdam ko ako ang pinakamahusay na bersyon ng aking sarili. Kaya kung gusto niya ng singsing bago ako umalis ng kolehiyo, bakit ako nag-aalangan? Hindi sa hindi ko siya mahal, mahal ko siya. Ang makasama siya ay walang kahirap-hirap, pinasaya niya ang aking buhay. Pinanatili akong nakakulong sa isang cycle ng passion at comfort. Kapag kasama ko siya sa aking kama, wala akong interes sa ibang tao. Kilala ko ang mga lalaki na hindi makalusot sa isang magandang babae nang hindi nagtataka kung ano siya sa kama. Kay Doris, hindi sumagi sa isip ko ang kaisipang iyon. Mayroon akong lahat ng gusto ko. Ngunit magpakailanman, hindi pa ako handa. Gumawa ako ng mga dahilan, masyado pa siyang bata. 18 pa lang siya habang papalapit ako sa 25. Ito ay isang lohikal na argumento, ngunit hindi isang ganap na tapat. Nakita ng aking ina, mas mature si Doris kaysa sa iyo, sabi niya nang walang emosyon. Ako ay 17 nang pakasalan ko ang iyong ama. Hindi ito tungkol sa edad, ito ay tungkol sa kung handa ka ng maging isang lalaki. At ang katotohanan na nag-aalangan ka pagkatapos makasama siya na parang mag-asawa ay nagpapatunay na hindi ka. Gusto niya akong lumaki. Hindi ako sigurado kung handa na ako. 18 pa lang siya, sabi ko. Paano kung magising siya isang araw at mapagtanto na napalampas niya ang pagiging bata? Ikaw ang natatakot na makaligtaan, sagot ng aking ina. Makukuha mo ang iyong law degree, sisimulan ang iyong karera, at iiwan siya. Hindi siya nagkamali. Sa huli, si Doris ay may masyadong impluwensya at masyadong maraming tao na sumusuporta sa kanya. Sumuko ako. 1 linggo pagkatapos pumasa sa bar exam, nagpakasal kami. Hindi ako nagkaroon ng bachelor party, halos wala akong oras para sa isa. Nagpupuyat ako ng 20 oras para sa New York bar, isa sa pinakamahirap sa bansa. Kahit na ang mga nagtapos sa Harvard ay may 41% na pass rate lamang. Pagsapit ng aking mga resulta, 3 buwan ng buntis si Doris. Opisyal, ito ay isang aksidente, ngunit sino mang naniniwala na iyon ay naive. Tiniyak ni Doris ang kanyang lugar 3 araw bago ilabas ang aking mga resulta sa bar. Nalaman namin na nagdadalawang isip kami. Kinakabahan na ako na malaman kung nakapasa ako. Ang aking trabaho sa kumpanya kung saan ako nag-intern noong tag-init ay nakadepende dito. Ang pagbagsak ay nangangahulugang pagkawala ng lahat, ang pagpasa ay nangangahulugang pagtaas ng sweldo na lubhang kailangan namin. Ngunit kahit na, sa pamamagitan nito, masikip ang pera. Nagtrabaho ako ng 60 oras sa 1 linggo para lamang makabili ng diapers. Hindi hinayaan ni Doris na pigilan siya ng pagbubuntis o pananalapi, kinuha niya ang kanyang huling final ng junior year 1 oras bago pumutok ang kanyang panubigan. 5 oras ang lumipas, nang walang anumang reklamo, nagsilang siya ng 2 perpektong identical na sanggol na babae. Para sa akin, ito ay pag-ibig sa unang tingin. 18 taon ang lumipas, mahal ko pa rin sila, ngunit hindi sa parehong paraan. Ang mga unang ilang taon ay isang pakikibaka, masikip ang pera, at ang aming apartment ay naging mas maliit sa bawat araw. Ngunit hindi nagreklamo si Doris. Ang pagiging ama ay isang halo ng pagkamangha at takot. Lagi kong maaalala na tinatabihan sila sa gabi, binabasa ang Make Way for Ducklings, Charlotte's Web, at Anne of Green Gables. Sila ang aking maliit na mundo. Naniniwala na malulutas ko ang anumang problema, patigilin ang ulan sa pamamagitan lamang ng pagngiti. Hindi madali ang buhay, ngunit ang kanilang mga yakap, ang kanilang halakhak, ginawa nitong sulit ang bawat paghihirap.
Ngunit hindi bawat araw ay puno ng mga kwento bago matulog at init. Noong gabing dinala ang magkapatid sa ospital, gumuho ako. Hindi si Doris. Hinawakan niya ang aking mukha sa kanyang mga kamay at pinilit akong makipagkita sa kanyang tingin. David, pakinggan mo ako, sabi niya ng mahigpit. Magiging maayos sila. Naniniwala ako na, anuman ang mangyari, palagi kitang mamahalin at tatayuan. Sa mga unang taon na iyon, siya ang pundasyon na humawak sa aming kasal. Hindi ko alam kung kaya ko iyon kung wala siya. Gusto kong ibigay sa kanya ang lahat, gusto kong magtagumpay para sa kanya, para sa kanila. Bago ang kasal at mga anak, ang ambisyon ay hindi kailanman naging aking malakas na suit. Kung ako ay tapat, ako ay naging tamad, ngunit ang pag-ibig, responsibilidad, at pagiging ama ay nagpabago sa akin. Ginawa nila akong walang awa, at upang sumulong, gumawa ako ng mga sakripisyo. Ang pagsira sa abogasya ay hindi madali, mahabang oras, mataas na stress, maliit na agarang payoff. Kailangan kong maging mas matalino kaysa sa kompetisyon, gamitin ang bawat loophole, at hanapin ang bawat anggulo. Sa bahay, sina Doris at ang kambal, sina Patricia at Elizabeth, o Pat at Beth, ay ginawang sulit ang lahat. Nag-aral ng night class si Doris habang inaasikaso ko ang oras ng pagtulog. Pagod ako, ngunit masaya ako. Pagsapit ng kinder ang mga bata, nakakuha na siya ng PhD. Nagsimula siyang magturo sa isang community college. Pagkatapos ay sa loob ng 3 taon ay nakakuha ng full professorship na nagpakadalubhasa sa pag-aaral ng Shakespeare. Nakatulong ang kanyang sweldo, ngunit noon ay hindi na mahalaga, natitiyak ko na ang aking lugar. Ako ay isang law firm partner, at hindi ako palaging naglalaro ng patas upang makarating doon. Maganda ang pera, ang aking konsensya ay medyo hindi gaanong. Karamihan sa mga Amerikano ay nag-iisip na ang pagmamay-ari ng bahay ay isang pangunahing karapatan. Ang ideya ng pagkawala ng ari-arian sa pamahalaan ay tila imposible, ngunit nangyayari ito araw-araw. Binibigyan ng eminent domain ang pamahalaan ng kapangyarihang kumuha ng lupa, di umano'y para sa mga pampublikong proyekto tulad ng mga kalsada, paaralan, at ospital. Sa papel, ang mga may-ari ng bahay ay binabayaran ng patas. Sa katotohanan, kung ikaw siguro kung naniniwala kang patas ang gobyerno, ikaw mismo ang tipo ng taong mawawalan ng lahat. Doon pumapasok ang mga abogadong tulad ko. Ang mga kaso ng eminent domain ay sumusunod sa mahigpit na pamamaraan, at alam ng isang bihasang abogado kung paano ito pagsamantalahan. Karamihan sa mga may-ari ng bahay ay walang legal na representasyon o kumukuha sila ng isang walang karanasan. Ang susi sa pagwawagi sa batas ng foreclosure ay simple, maging unang pangalan na nakikita ng mga tao kapag kailangan nila ng tulong. Mayroon akong kalamangan, ang aking huling pangalan sa law school, Landon, ay dumating bago mismo ang Landrew, na nangangahulugang gumugol ako ng 3 taon na nakaupo sa tabi ni James Landrew, isang matalino, ambisyosong lalaki na may malalim na koneksyon sa politika. Mabilis siyang umakyat sa ranggo, nakakuha ng papel bilang legal counsel para sa Legislative Committee ng New York State Senate sa mga korporasyon at asosasyon. Ang komite na iyon ay nangangasiwa sa mga kaso ng domain, at sa eminent domain, hindi na ito tungkol sa mga pampublikong proyekto, ito ay isang kasangkapan, isang paraan para sa mga makapangyarihan na kumuha mula sa mahina. Sa mga panahong ito, ang kinumpiskang lupa ay hindi napupunta sa mga highway o ospital, ito ay ipinapasa sa mga pribadong developer. Tinatawag nila itong redevelopment, ngunit sa totoo lang, ito ay pagnanakaw na may papeles. Sa tingin mo ba nagmamalabis ako? Tingnan mo ang gusali ng New York Times. Ang lupang kinatatayuan nito, prime real estate sa Midtown Manhattan, ay kinuha sa ilalim ng eminent domain. Ang deal ay iniulat na nakatipid sa Times ng $80 milyong, maginhawa, hindi nila naisip ang iulat ang bahaging iyon. Ang trabaho ko ay ipaglaban ang aking mga kliyente, o kahit man lang lumaban sa loob ng mga limitasyon ng sistema.
Ginampanan ko ng maayos ang laro. Kumuha ako ng mga appraiser na alam mismo kung anong mga numero ang kailangan ko. Sinigurado ko na ang mga opisyal ng gobyerno na humahawak sa pagpapahalaga ng ari-arian ay may tahimik na side gig sa akin. Nakakuha ang aking mga kliyente ng mas magagandang deal kaysa sa makukuha nila ng mag-isa. Ngunit ang tunay na susi sa pananatiling nangunguna ay ang malaman kung ano ang darating bago ang sinuman. Doon pumapasok si Jimmy. Nagsimula ito sa maliit, isang casual na heads up tungkol sa isang land grab sa kahabaan ng Hudson, pagkatapos ay naging isang pattern, pera para sa impormasyon. May kahinaan si Jimmy, pagsusugal, kabayo, slot machine, kasino sa lupaing reservation. Palagi siyang nasa utang, hindi eksaktong panunuhol, mga pautang lamang na hindi kailanman nabayaran. Ang mga kasosyo ng aking firm ay humanga sa aking kakayahang hulaan ang mga pagkakataon, pinayaman sila ng aking mga instinct. At sa loob ng maraming taon, gumana ito ng maayos. Walang technically illegal, kaunting inside knowledge lang, kaunting pagmamaniobra. Sinabi ko sa aking sarili na naglilingkod ako sa publiko, ngunit kapag tumawid ka ng isang linya, ang susunod ay mas madali. Isang gabi, tumawid ako ng isa pa. Hinak ko ang telepono ni Doris, advanced ang spyware. Bawat tawag ay ni-record, bawat text ay ipinasa sa aking telepono. Kaya ko ring makinig sa live na pag-uusap sa real time. Sa teorya, walang anumang sinabi o ginawa niya ang may tatago sa akin. Ang katotohanan, syempre, ay mas magulo. Sa unang araw, gumugol siya ng 5 oras sa telepono, inaayos ang mga recording. Nakakapagod ito, 45 minuto na pinag-uusapan ng isang damit na nakita niya sa mall, isang buong oras na ginugol sa pagtalakay ng isang libro sa isang kaibigan. 3 linggo ng pakikinig sa mga walang kabuluhang pag-uusap ang nakakumbinsi sa akin na ako ay katawa-tawa. Handa na akong i-uninstall ang software, at pagkatapos ay dumating ang mga mensahe. Nasa isang meeting ako nang mag-buzz ang telepono ko, 3 notification, sunod-sunod. Bihira kaming mag-text ni Doris, wala sa amin ang mahilig dito. Sinuri ko, 3 intercepted texts. Tandaan, 2 araw na lang, Mark. Miss na kita. Kailan at saan? Pagkatapos ay ang reply, Cooper at 12:30. Mahal kita. Tumagal ng ilang sandali bago nakahabol ang aking utak. May lunch date si Doris sa isang taong nagngangalang Mark, isang taong miss niya, isang taong mahal niya. Ang Cooper ay isang maliit, tahimik na restaurant sa labas lamang ng lungsod, ang uri ng lugar na pinipili mo kapag ayaw mong mapansin. Nakalipas na ang tanghali, hindi ako aabot sa oras, ngunit may isa pa akong opsyon, maaari akong makinig. Inilagay ko ang spyware, ikinonekta ang aking iPad, at sumakay sa aking kotse. Sa una, ang naririnig ko lang ay ingay sa kalye, nagmamaneho pa rin si Doris. Pagkatapos ay ang mahinang tunog ng isang restaurant. Boses ng isang babae, magalang at propesyonal, magandang hapon. May maitutulong po ba ako? Sumagot ang isang lalaki ng maikli, may hinihintay ako. Maikling pagtigil, pagkatapos ay muli ang babae. Sa pagkakataong ito ay may pagkilala, ay, nandito na pala siya. May shuffle, ang tunog ng mga katawan na gumagalaw, yakap, marahil higit pa. Umupo si Doris, nagpalitan sila ng maliit na usapan. Ang lalaki ay makinis, kumpiyansa, ang kanyang boses ay mas bata kaysa sa inaasahan ko. Pagkatapos, gaya ng kinatatakutan ko, ginabayan niya ang usapan patungo sa kanya. Pinuri niya siya, ang kanyang buhok, ang kanyang damit, ang kanyang kagandahan, ang kanyang kabataan. Madali niyang binibitawan ang mga salita, ang pang-aakit ay pangalawa na lamang sa kanyang kalikasan, ang uri ng kasanayan na nagpapadama sa akin ng pagkamuhi sa kanya. Pagkatapos ay dumating ang kanilang mga pagkain, at nagbago ang tono. Pagkatapos ay narinig ko siyang banggitin ang aking pangalan. Ang iyong asawa. Biro lang ang lalaking iyon. Hindi tumutol si Doris. Matanda na siya, matigas,
Nakakabagot, patuloy ng lalaki. Hindi kanya nararapat. Hindi lang ito basta-bastang pananghalian, ito ay iba, isang bagay na mas malalim, mas mapanganib. Bumaba ang kanyang boses at naging sigurado, gusto kita, Doris. Maaari tayong magkaroon ng isang bagay na totoo. Nag-alinlangan siya. Hindi ko kaya, may asawa ako. Si David at ako, nais naming tumanda ng magkasama. Tumawa siya, matanda na siya. Bata ka pa. Bakit mo sasayangin iyon? Mahabang katahimikan, pagkatapos ay mas mahina, nanginginig ang kanyang boses, kung hindi ko siya kayang iwan, kailangan nating maging maingat. Isa pang pagtigil, pagkatapos ay halos pabulong, inamin niya, wala pa akong nakakasama maliban kay David. Mahal ko siya, ngunit ikaw, pinaparamdam mo sa akin na iba, na kailangan kita upang maging buo. Kailangan mo lang akong ipakita sa iyo, bulong niya. Ang nararamdaman mo para sa kanya ay hindi pag-ibig, ito ay obligasyon. Bumantong hininga siya ng malakas. Kailangan ko lang ng panahon, para sa kapakanan ng lahat. Hindi mapakali ang kanyang tugon, matagal na akong naghihintay. Alam ko, sabi niya ng mahina, ngunit kailangan kong gawin ito sa tamang paraan. Sige, sabi niya. Huwag mo lang akong paghintayin magpakailanman. Pumarada ako sa parking lot ng Coopers, na natiling sapat ang layo para hindi mapansin. Ang kotse ni Doris ay nakaparada malapit sa entrance. Sa pamamagitan ng aking earpiece, nagpatuloy ang kanilang mga boses, mahina, intimate. Nagbibigay siya ng mga pangako, sinasabing aayusin niya ang mga bagay dahil sa huli, mahal ko pa rin si Dave, bulong niya. Magkasama na kami ng napakatagal. Utang ko sa kanya na panatilihing buo ang aming pamilya. Kaya kita mahal, bulong niya. Malalim mong nararamdaman ang mga bagay. Pagkatapos ay nakita ko sila. Si Doris ay nakamamangha, elegante, maayos, mas maingat na nagbihis kaysa noong umalis siya sa bahay noong umagang iyon. At siya ay matangkad, athletic, makinis ang balat, na may malalim na kutis ng pinakintab na mahogany, gwapo, marahil, depende sa kung sino ang tatanungin mo, ngunit bata, hindi hihigit sa 30. Nang maghiwalay sila, hinayla niya siya malapit, gumalaw ang kanyang mga kamay sa kanyang katawan, dumidiin sa kanya. Hinayaan niya siya, sa isang sandali, bago lumayo. Inaasahan ko ang galit, ngunit hindi ako tinamaan ng selos sa paraang inaakala ko. Gusto ko ba siyang saktan? Siyempre, ngunit kakailanganin ko ang isang baseball bat at isang elemento ng sorpresa. Magiging patas ba iyon? Hindi. Ngunit walang patas sa isang lalaking humahabol sa asawa ng ibang lalaki. Hindi ako Nave, hindi niya mahal ang kanya, gusto niya siya. At kapag nawala na ang pagiging bago, lilipat siya. May isang bagay sa akin na nagsasabi sa akin na alam din iyon ni Doris. Hindi siya bulag sa nangyayari, gumagawa siya ng desisyon, hindi sa kanya, sa akin. Akala ba talaga niya na papayag ako dito? Karaniwan ng aming kasal, marahil 5% ng mga lalaki ang tunay na nagpapatakbo ng kanilang mga sambahayan. Ang iba sa amin, nakikipagkompromiso kami, nag-a-adjust kami, nagkakasundo kami. Hindi ako nanalo ng argumento kay Doris. Kahit na sa tingin ko ay nanalo ako, hindi naman pala. Nakukuha niya ang gusto niya, palagi. Walang pagkakaiba ang sex. Gusto niya ito, ngunit palagi itong ayon sa kanyang mga tuntunin. Hindi ko kailangang makiusap, ngunit kapag nagsimula nang mawala ang kanyang interes, nakaramdam ako ng isang bagay na mas malapit sa ginhawa kaysa sa pagkabigo. May ganitong paraan si Doris ng pagpapadama ng kanyang mga pagnanasa na mutual, na parang mga pangangailangan namin sa halip na sa kanya lamang. Hindi siya nakikipaglaban, pinapagod niya ako. Gayunpaman, siya ay isang hindi kapani-paniwalang asawa, isang debotong ina. Nagtatrabaho siya, nag-aaral, nag-aasikaso ng bahay. Tumutulong ako, ngunit siya ang leon, ang isa na tunay na nagpapanatili sa lahat. At kung manipulahin niya ako, hindi ito malisyoso, iyon lang ang paraan ng pagpapatakbo niya.
Kinamumuhian ko lang ito sa mga bihirang sandali, tulad ng kapag natanto ko kung gaano siya nasisiyahan sa pagkakaroon ng kapangyarihang iyon sa akin. Alam ng bawat may asawang lalaki na may bahid ng kamalayan sa sarili na hinuhubog siya ng kanyang asawa, tinutulak siya, binabaluktot siya sa kanyang kalooban. Bahagi lang ito ng dynamics. Ngunit si Mark, iba si Mark, naiintindihan ko kung bakit siya naaakit sa kanya. Siya ay sariwa, ipinagbabawal, isang paalala na ang buhay ay hindi mahuhulaan, na maaari pa rin niyang sorpresahin ang kanyang sarili. At oo, ang katotohanan na siya ay itim ay may ginampanang papel, ang pagiging bago nito, ang kagalakan. Ngunit hindi ito magtatagal. Si Mark ang una, ngunit hindi siya ang huli. Ang ideyang iyon ay nakabalisa sa akin ng higit sa anumang bagay, hindi dahil sa kanya, kundi dahil alam ko na kung gusto ni Doris na gawin akong uri ng asawang nagpapahintulot dito, kaya niya. At ano ang mga opsyon ko? Manatili o umalis? Hindi madali ang umalis, nagtayo kami ng buhay na magkasama, nagpalaki ng mga anak, dumaan sa napakaraming bagay. At kinamumuhian kong aminin ito, ngunit kailangan ko siya. Pagkatapos ng napakaraming taon, hindi ko alam kung paano hindi magkaroon si Doris sa aking buhay. Noong gabing iyon, pinilit kong kumilos ng normal, ngunit nakita ni Doris ang aking kilos. Sumimangot siya. Anong problema, Dave? Umiling ako. Wala, trabaho lang. Mahabang araw. Pinag-aralan niya ako sandali, hindi kumbinsido. Sumosobra ka na, sabi niya ng mahinahon. Dapat kang magpabagal. Alagaan mo ang iyong sarili. Baka sumali ka sa gym. Tinitigan ko siya. Sumali ako sa gym 1 taon na ang nakalipas. Bawat umaga bago siya magising, umaalis ako para mag-training. Nabawasan ko ang 13 sa 18 pounds na nadagdag ko sa mga nakaraang taon. Mayroon akong personal trainer. Nangako akong magbabago. Walang kinalaman ang pagkaakit niya kay Mark sa pagiging out of shape ko. Ito ay kung paano niya ako nakikita. Ako ay isang gamit na, komportableng pares ng tsinelas. Si Mark, siya ang make and tab na bagong takong na gusto niyang subukan. Ngunit sa huli, isusuot pa rin niya ang tsinelas, kahit na hindi na niya ito pinahahalagahan. Hindi ko iyon personal na tinanggap. Sa kaibuturan, alam kong may mga desisyon na dapat gawin si Doris. Kinabukasan, nakakuha ako ng isang hindi inaasahang sorpresa, isang flag na mensahe mula sa spyware, isang tawag sa telepono na halos hindi ko pinansin, ngunit nanalo ang pag-uusisa. Pumasok ako habang sumasagot si Doris. Hi, Mom, sabi niya. Gusto kong magtanong tungkol sa Thanksgiving. Magdadala ka ba ng bourbon sweet potatoes at broccoli salad? Ang boses ng kanyang ina ay mainit ngunit direkta. Siyempre, mahal. Ngunit sabihin mo sa akin, kumusta ang pananghalian kasama si Mark? Nag-alangan si Doris. Ay, Mom, kahanga-hanga siya, ngunit gusto niya ng higit pa, at hindi ko kaya. Bakit hindi? Dahil may asawa ako. Pinili ko si David. Bumantong hininga, pagkatapos ay humigpit ang boses ng kanyang ina, binigay mo na sa kanya ang lahat, at ano ang ibinigay niya sa iyo? Nagkaroon ka ng mga pagkakataon na ayusin iyon noon pa. Nawala na ang iyong leverage, malalaki na ang mga bata, hindi mo na sila magagamit pa. Hindi ko kailanman gagawin iyon, sabi ni Doris ng mariin. Maaaring ako ay isang masamang asawa, ngunit hindi ako magiging isang masamang ina. Kalokohan. Naging mahusay kang asawa. Mayroon bang kahit minsan na nagreklamo si David? Wala. Nagtayo ka ng perpektong tahanan, nagpalaki ng 2 matalinong anak na babae, at mas mataas ang kita mo kaysa sa kanya. Ginawa mong madali ang kanyang buhay. Nanginginig ang boses ni Doris. Oo, ngunit ito ay panloloko. Kung hindi lang siya pumayag, sagot ng kanyang ina. Makinig ka, ang mga lalaki at babae ay hindi pareho. Alam mo kung paano ito gumagana, ang mga babae ay nagpipik mamaya, ang drive ng mga lalaki ay kumukupas, ngunit lumalaki ang sa atin. Kailangan natin ng iba't iba, gusto lang nila ng release.
Maaari kang masiyahan ang maraming lalaki habang limitado si David sa kanyang stamina. Kung mahal ka niya, maiintindihan niya. Mahabang pagtigil, pagkatapos ay bumantong hininga si Doris. Hindi ko alam, sentimental si David. Sa tingin mo ba ay tatanggapin niya ito? At kung hindi, ayaw kong mawala siya. Hindi ka mawawala, tiniyak ng kanyang ina. Tingnan mo ang iyong ama. Hindi siya henyo, ngunit mayroon akong ibang mga lalaki sa loob ng halos 30 taon. Nag-adjust siya, gagawin din ni David. Sinigurado iyon ni Agnes noong itinulak kanya sa kanya. Hayaan mo akong makipag-usap sa kanya, mas naiintindihan niya siya kaysa sa sinuman. Pagkatapos ng ilang mas maraming kasiyahan, natapos ang tawag. Naupo ako roon sa katahimikan, naninigas ang hindi paniniwala sa aking dibdib. Napilitan akong pakasalan si Doris, isang masamang pakiramdam ang umakyat sa aking gulugod. Palagi akong may hinala sa isang bagay. Ngunit hindi ko hinayaang tanggapin ito bilang katotohanan, at ngayon, ang pakikinig sa telepono ni Doris ay nakumpirma ang higit pa kaysa sa handa kong harapin. Ang pagdinig sa mga unfiltered na saloobin ng mga tao sa paligid mo ay parang pagtingin sa isang salamin na nag-aalis ng bawat nakakaaliw na ilusyon, at ang nakita kong tumitingin sa akin ay hindi gaanong. Sa loob ng maraming araw, inaasahan ko na may magbabago. Ilang paghaharap, ilang paghahayag, ngunit walang nangyari. Pagkatapos ay dumating ang isa pang tawag, sa pagkakataong ito ay mula kay Beth. Hoy mom, late na kami ni Pat darating sa Tuesday para sa Thanksgiving, pero kailangan naming bumalik ng Saturday. May plano kami kasama ang ilang football players pagkatapos ng laro nila sa Sunday. Oh, alright, sagot ni Doris. Sasabihin ko sa dad mo, pero hindi pa rin ba nakikipagkita si Pat doon sa swimmer, si Rick? Oo, sabi ni Beth, tumatawa, pero kailangan lang niyang harapin iyon. Bumantong hininga si Doris. Hula ko nagbago na ang panahon kung okay lang sa mga lalaki na nakikipag-date ang girlfriend nila sa ibang tao. Ay mom, huwag kang maging makaluma. Pero habang pinag-uusapan natin iyan, kumusta ang nangyayari kay Mark? Hindi. Talagang hindi. May asawa ako sa tatay mo, sabi ni Doris ng mariin. Humadyak si Beth. Come on mom, matanda na si dad. Bata ka pa. Hindi mo hahayaang pigilan ka ng ilang outdated na ideya sa pagkakaroon ng kaunting kasiyahan. Maiintindihan niya, mahal ka niya. Hindi naman siya may choice, sino pa ba ang gusto sa kanya? Nagtaginting ang halakhak sa telepono, at pagkatapos ay sumingit ang boses ni Patty. Mom, gusto mo bang kausapin namin si Dad para sa iyo? Kaya naming ipaliwanag, ipaalala sa kanya ang lahat ng nagawa mo para sa kanya. Gustong-gusto ka niya, at sa totoo lang, hindi makatarungan na atali ka sa iisang lalaki magpakailanman. Nag-alangan. Si Doris. Hindi ko alam. Hindi siya nakikipagtalo sa akin, pero sensitibo siya. Noong bata pa siya, maaari siyang naligaw, pero hindi niya ginawa. Sa tingin ko ay hindi niya nakikita ito sa paraang nakikita ninyong dalawa. Pero mahal ka niya, giit ni Beth. Kung sasabihin mo sa kanya kung gaano ito kahalaga sa iyo, paalalahanan mo lang siya na palagi siyang mauuna. Iyon ang sinabi ko kay Rick, dagdag ni Pat, at okay naman siya. Well, nakikipag-usap na ang lola mo kay Grandma Langdon. Sana lang maintindihan ng tatay mo na hindi kapalit si Mark. Ang mayroon kami ni Mark ay hindi man lang malapit sa kung ano ang ibinabahagi namin ng tatay mo. Hindi lang ako nasaktan sa pagdinig sa aking mga anak na babae na pinag-uusapan ako ng ganoon, winasak ako nito. At ang pinakamasama, dapat ay napanatag ako sa katotohanan na naniniwala pa rin sila na mahal ako ni Doris, ngunit hindi ako. Sa loob ng maraming araw, nakipagbuno ako dito, hindi ko maunawaan ang aking sariling mga emosyon. Pagkatapos ay sinuri ko ang aking sarili. Sigurado, nag-eehersisyo ako, mas maganda ang kondisyon ko kaysa sa mga nakaraang taon, ngunit binaliwala ko ang kulay abong bumabalot sa aking buhok at ang mga lipas na damit na isinusuot ko dahil sa nakagawian.
Dapat mukhang may kintab ang mga abogado, hindi matanda. Kaya pumunta ako sa isang upscale salon. Pinahina ang mga kulay abo, pinutol at inayos ang aking buhok ng maayos. Hindi nagsalita si Doris. Susunod, pinalitan ko ang buo kong wardrobe sa New York, mas matalas na mga suit, mas modernong fit. Hindi na ako 30, pero hindi na rin ako mukhang mahigit 50. Gayunpaman, tila hindi napansin ito ni Doris o ng aking mga anak na babae. Nang dumating ang mga batang babae sa bahay para sa Thanksgiving, inaasahan ko kahit man lang isang pagdaan na puna. Wala, pareho lang ang malalayong halik sa pisngi na ibinigay nila sa akin sa loob ng maraming taon. Naging invisible na ako sa sarili kong bahay, at ang totoo ay halos wala na kaming magkatulad. Mas marami akong alam tungkol sa kanila kaysa sa malalaman nila tungkol sa akin. Palagi akong pribado, at dahil doon, bumuo sila ng isang ganap na maling bersyon kung sino ako sa kanilang mga isipan. Dumating ang Thanksgiving, at kasama nito, ang aming pinalawak na pamilya, 21 katao na nagsiksikan sa aming bahay. Dumating sila ng maaga para sa parada, pagkatapos ay nanirahan para sa football. Inangkin ng mga lalaki ang sala, inangkin ng mga babae ang kusina. Mabilis akong tumigil para tingnan ang aking hipag na si Marian at ang asawa ni Larry Jr., si Ann, na nagbabantay sa mga nakababatang bata. Tumutulong si Beth, pagkatapos ay tumakas ako papunta sa aking opisina, nilock ang pinto, at naglagay ng headphones. Sa pamamagitan ng telepono ni Doris, nakinig ako sa usapan na nagaganap sa kusina. Pumasok lang siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto, sabi ni Patty. Sumabat ang boses ng aking ina. Anong problema sa anak ko? Anong ibig mong sabihin, inay? Tanong ni Doris. Well, para sa mga nagsisimula, iba na siya manamit, nagpagupit, at maliban kung nagkakamali ako, mas kaunti ang kanyang puting buhok. May napansin ako, pero hindi ko matukoy, pag-amin ni Doris. Pamayat din si Hyun, dagdag ng kapatid kong si Paula. Hindi niya ako nakita mula noong nakaraang Pasko. Siguro, sang-ayon ng aking ina. Ewan ko, sabi ni Doris. Hindi maganda ang pakiramdam ni Hek nitong mga nakaraang linggo. Akala ko stress sa trabaho. Sa tingin mo ba alam niya ang tungkol kay Mark, no? Tanong ng aking biyenang babae. Mahabang katahimikan, pagkatapos ay nagsalita si Doris. Hindi ko nakikita kung paano, at kahit na alam niya, ano ang malalaman. Wala pa naman akong ginagawang anumang bagay kay Mark. Siguro midlife crisis lang, bulong ng aking ina. Nasa edad na siya, sumang-ayon ang aking biyenang babae. At dahil lumipat na ang mga babae, baka nawawala lang si Hyun. Iyon ang magpapaliwanag sa biglaang pagbabago. Sabi ni Margaret Boswell, dapat tayong maging maingat, babala ng aking ina. Kailangan siyang ibalik sa realidad. Kung ito ay midlife crisis, kailangan nating harapin ito ng maingat. Nag-alinlangan si Doris. Baka dapat kong isantabi muna si Mark. Kalokohan, sagot ng aking ina. Kailangan lang ni David ng gabay. Kailangan niyang sundin ang programa. Hindi makakatulong kung magsisimula kang pagdudahan ang sarili mo. Idinagdag niya, nagkikihitan si Patty. Dapat bang sabihin na lang ni inay na gusto niya ang isang kasintahan ng hindi diretsahan? Sabi ng aking ina, dapat unahin ang mga lalaki na kausapin siya. Hayaan siyang marinig ito mula sa kanyang ama at kay Larry. Napagdaanan na nila ito, masaya sila. Walang dahilan para hindi rin maging masaya si David. Pero kung hindi siya sigurado, hindi ngayon ang panahon para ihagis ang isang mas batang lalaki sa kanyang mukha. Kailangan nating unti-untiin siya. Ibig mong sabihin, unti-untiin siyang tanggapin ang isa pang lalaki sa buhay ng kanyang asawa, tanong ni Patty. Halos hindi mapigilan ang pagtawa. Siyempre hindi, sagot ng aking ina. Ang iyong ama ay isang mabuting tao, isang mapagmataas na tao, isang tapat na asawa. Kung haharapin natin ito ng maayos, maiintindihan niya. Hindi ko pinabayaan ang aking asawa, dagdag niya.
Hindi ako kailanman nagkaroon ng kasintahan nang hindi tinitiyak na masaya siya. Maaaring nasa sideline siya, ngunit sa puso ko, siya ang laging una. Alam ni Dave Sr. na siya ang pag-ibig ng aking buhay, at ngayon ay nasa sa atin na ito. Doris, ikaw ang manguna, ngunit lahat kami ay sumusuporta sa iyo. Isang koro ng mga bulong-bulungan at pagsang-ayon ang sumunod. Habang nakaupo ako doon na nakikinig sa kanila na sinusuri ang aking buhay, napagtanto ko na hindi lang nila ako pinag-uusapan, pinaplano nila kung paano ako hubugin muli sa kanilang mga isipan. Hindi nila sinusubukang kumbinsihin ako na tanggapin ang isang relasyon, hindi nila nakikita iyon. Tinitiyak lang nila na may kalayaan si Doris na nararapat sa kanya. Isinakripisyo niya ang kanyang kabataan at inilaan ang kanyang sarili sa kanyang pamilya, ngayong wala na ang mga bata, hindi ba makatarungan na bawiin niya ang kaunting kaligayahan? Pinangunahan ng aking ina ang atake, na nagsasalita ng may katiyakan ng isang taong namuhay ayon sa mga patakarang ito sa loob ng mga dekada. Pinag-usapan nila ako na parang ako ay isang matigas ang ulo na bata na nangangailangan ng banayad na panghihikayat. Nakinig ako hanggang sa hindi ko na kaya. Hinubad ko ang aking mga headphones, umalis sa aking opisina, lumabas ng bahay, at nagpatuloy sa paglalakad. Naglakad ako ng ilang milya, nag-iisip, nagngangalit sa ilalim ng aking balat. Sa oras na bumalik ako, ang bahay ay puno pa rin ng tawanan at usapan, walang nakapansin na nawala ako. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ang mga bisita at nasa itaas ang mga babae, sa wakas ay nagtanong si Doris, anong problema? Ewan ko, pag-amin ko. Pakiramdam ko lang na nagbabago ang lahat, at baka hindi pa ako handa para dito. Pumulupot siya sa tabi ko, na pumupulupot sa akin tulad ng dati niyang ginagawa. Ano man ang mangyari, lagi kitang mamahalin. Ikaw ang palagi at palaging magiging pinakamahalagang tao sa buhay ko. Noong una ay paniniguro na iyon sa akin, ngayon parang maingat na pagpapadama ng pagkakasala sa aking konsensya. Lagi niyang alam kung paano ako mapapakiramdam na nagkasala. Noong unang Sabado ng Disyembre, pumunta ako sa isang laro ng Giants kasama ang aking ama at biyenang lalaki. Si Larry ang kumuha ng mga tiket. Binayaran ng aking ama ang limo at inumin. Bahagi ito ng plano. Pagkatapos ng karaniwang usap-usapan, napunta sila sa totoong dahilan kung bakit kami naruroon. Sinubukan nilang ibenta sa akin ang ideya kung paano magiging mas masaya si Doris sa isang mas batang kasintahan, kung paano nangangahulugan ang tunay na pag-ibig na hayaan siyang magkaroon ng kailangan niya. Hinayaan ko silang magsalita. Pagkatapos, habang natatapos na ang laro, nagsalita ako sa wakas. Kung mahuli ko si Doris na may ibang lalaki, tapos na ang aming kasal. Walang eksepsyon. Sa loob ng 20 minuto, nakipagtalo sila, tinawag akong immature, makitid ang pag-iisip. Hindi ako umimik. Kung magloloko siya, aalis ako. Sino ang gustong magkaroon ng asawa na nakikipagtalik sa iba? Pinatahimik iyon sila sa loob ng ilang sandali, pagkatapos ay nagpaalam sila para magbanyo. Sa oras na bumalik sila, halos wala ng tao sa stadium. Tahimik kaming umuwi. Ang hindi ko alam ay kasama sa kanilang pagbanyo ang isang tawag sa telepono sa bahay. Sa oras na dumating kami, nakausap na ng aking ina at biyenang babae si Doris. Gumagana na ang mga plano. Wala pang isang linggo, dinala nila ako sa isang mamahaling gentleman's club, malabong ilaw, napakamahal na inumin, nakahubad na kababaihan sa lahat ng dako, at syempre, ang parehong pagod na argumento tungkol sa mga may edad na pag-aasawa. Umupo ako doon, sumisip-sip ng soda, nakikinig sa kanilang kalokohan. Pagkatapos ay tumayo ako. Hindi ko maisip na ipagpalit ang katapatan ng aking asawa sa isang lap dance, at sa sinabi ko iyon, umalis ako, sumakay ng taxi pauwi. Hindi na nila muling binanggit iyon. Habang papalapit ang Pasko, alam kong nagtakda na sina Doris at Mark ng petsa. Mayroon silang bakasyon, dapat akong nasa opisina, ngunit may nakaligtaan sila, hindi lang sila ang naglilihim.
Hindi ako isang santo. Sa loob ng maraming taon, naglakad ako sa manipis na linya sa pagitan ng etikal at kapaki-pakinabang. Pagkatapos isang araw ay lumampas ako dito. Nagsimula ito sa lupa, walang kwentang maliliit na parsela na halos walang daanan. Ibinebenta ng mga magsasakang desperado sa pera ang mga lote sa gilid ng kalsada, na iniiwan ang kanilang mga pangunahing pag-aari na nakatiwangwang. Pagkatapos ay kailangan ng isang malaking retailer ng lupa para sa isang bodega malapit sa thruway, kailangan din nila ng isang bagong pasukan sa highway, at alam ni Jimmy, ang aking may pwestong kaibigan, ang tungkol dito bago pa malaman ng publiko. Habang nag-aalok ng legal na tulong sa mga may-ari ng lupa, nakita ko ang isang for sale sign, 250 ektarya ng pinabayaang pastulan, natirang lupa mula sa isang lumang dairy farm, sa papel ay nagkakahalaga ng marahil $1,500 bawat ektarya, ngunit malapit ng maging 20 beses ang halaga nito. Inubos ko ang aking ipon, inubos ang aking 401k, iniwan ang aking sarili na broke. Inilibing ko ang pagbili sa ilalim ng isang Wyoming Shell Corporation, walang paper trail. Hindi ko masabi kay Doris kung saan napunta ang lahat ng aming pera, kaya nagsinungaling ako, sinisi ang merkado, ang ekonomiya, ang mahigpit na kompetisyon. Maaaring nagtanong ang sinumang ibang asawa, hindi si Doris. Okay lang tayo, Davy, sabi niya, na binalewala ito. Hanggat malusog tayo at magkasama, ano ang pagkakaiba? Nagbawas siya sa paggastos, kumuha ng karagdagang trabaho, hindi siya bumili ng bagong damit sa loob ng mahigit 1 taon. Ipinangako kong babawi ako sa kanya, ngunit sa paano man ay hindi dumating ang araw na iyon. Pagkalipas ng 2 taon, ibinenta ko ang huling ektarya, ang huling presyo, $22,000 bawat ektarya. Mayaman ako, ngunit noon pa man, nagsimula na akong bumili ng mas maaga sa estado, na laging nananatili sa labas ng kanilang opisyal na pagkuha. Nagsimulang magtanong ang mga tao, ang mga tunay na insider, mga politiko, developer, ay ayaw ng investigasyon. Hanggat nanahimik ako, iniwan nila ako. Hindi ko ginastos ang pera, sinabi ko sa sarili ko na para iyon sa aming kinabukasan. Balang araw, makakaisip ako ng malinis na paliwanag. Ang huling bagay na gusto ko ay malaman ni Doris kung anong uri ako ng tao. Ang bisperas ng Pasko ay para sa pinalawak na pamilya, ang araw ng Pasko ay sa amin, gaya ng dati. Inayos ni Doris at ng aking ina ang lahat, isang malaking pabo, ang sikat na tupa ng aking biyenang babae, ang signature baked ham ng aking ina. Inilalabas ko ang pabo mula sa bagong-bagong Mercedes ni Doris, isang regalo sa kaarawan mula sa kanyang mga magulang, nang lumapit ang aking ina. David, sabi niya, ang kanyang tono ay hindi nag-iwan ng anumang puwang para sa argumento, kapag tapos ka na, kailangan nating mag-usap. Hindi ito isang kahilingan. Dinala niya ako sa opisina ng aking ama at tinapak ang sofa sa tabi niya. Umupo ako, hinawakan niya ang aking mga kamay, pinisil ang mga ito tulad ng dati niyang ginagawa noong bata pa ako. Parang hindi ka ang sarili mo, sabi niya ng mahinahon. Kung may problema, nandito ang pamilya para sa iyo. Sinuri niya ang aking mukha, naghihintay ng isang pagtatapat. Hindi ako nagsalita, hindi siya bobo, alam niya. Lamambat ang kanyang boses. David, sinusuportahan ng isang tapat na lalaki ang mga pangangailangan ng kanyang asawa, nagsasakripisyo ang isang mabuting asawa, tulad ng ginawa ni Doris para sa iyo. Sa wakas ay napagtanto niya na hindi ako kasing clueless gaya ng iniisip nilang lahat, ngunit sa halip na ihulog ang kanilang plano, binago niya ang kanyang diskarte. Binalangkas niya ito bilang aking tungkulin, ang aking responsibilidad. Sa kanyang isipan, hindi ito tungkol sa pagtataksil, ito ay tungkol sa paggawa ng tama. Ganap niyang hindi naunawaan ang kanyang anak, at kasalanan ko iyon. Napakatagal ko nang nagpanggap na hanggal kaya totoo nila itong pinaniwalaan, sa kanilang mga isipan, ako ang walang muwang na asawa,
Ang lalaki na maaari nilang manipulahin sa pamamagitan ng mga apela sa pag-ibig, katapatan, at responsibilidad. Ngunit nagkakamali sila. Hindi ako ang taong iyon, hindi na. Mas maraming teknolohiya ang nagbunyag ng kanilang mga lihim, na inilalantad ang katotohanan tungkol sa mga taong akala kong kilala ko. Hindi ko nakikita kung paano ang pagkakaroon ng asawa na nakikipagtalik sa iba ay isang bagay na dapat ipagmalaki, sabi ko. Kumaibot siya ngunit hindi sumagot. Ang lahat sa buhay ay transaksyonal, patuloy ko. Gumagawa kami ng mga kasunduan, hindi palaging tungkol sa pera, ang ilan ay espiritual. Gumagawa kami ng mga panata sa harap ng Diyos, na humihingi ng kanyang pagpapala. Maaari kaming matisod, ngunit hindi bababa sa sinusubukan namin. Nakipagtagpo ako sa kanyang tingin, pinanatili ito. Kung hindi, maaaring wakasan ng isang babae ang pagpapatulog sa kanyang anak sa kama na may mga labi na mainit pa rin mula sa pagtataksil sa kanyang asawa. Siya ay nanigas, anumang tugon na inihanda niya ay nawala, gulat, kahihiyan, galit, at sa wakas ay sakit. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. David, ano ang sinabi mo? Nakipagtagpo ako sa kanyang tingin na walang pag-iwas. Nakakadiri ang paghalik sa iyong mga anak pagkatapos makipag-cheat sa kanilang ama. Kumalas ang kanyang mga kamay sa akin. Tumayo siya, halos matisod habang tumatakbo palabas ng silid. Sa hallway, naghihintay si Doris. Inay, tanong niya, na may pag-aalala sa kanyang boses. Anong nangyari? Ito ay binalak, marahil ang buong pamilya ay naghihintay para sa paghaharap na ito. Lumabas ako sa pintuan. Nasa akin pa rin ang ekstrang susi ng sasakyan ni Doris. Sumakay ako at nagmaneho. Napunta ako sa Hendrick Hudson Lookout, ang lugar na tinatawag naming Lovers Walk noong mga bata pa kami noong high school. Inabot ako hanggang sa senior year para lakasan ang loob na dalhin ng isang babae dito, at kahit na noon, halos hindi ako lumagpas sa first base. Hindi ako ang tipo na magpapasaya sa isang babae sa aking mga braso. Sa oras na ako ay 25 at bagong labas ng law school, nagbago ang lahat, iba ang tingin sa akin ng mga babae. Ngunit noong panahong iyon, mayroon na akong kasintahan. Nakahawak na sa akin si Doris, at hindi siya bibitaw. Kapag gusto niya ako, inaasahan akong naruroon. Ngayong may gusto siyang iba, inaasahan akong umalis. Baluktot na loika, ngunit makatwiran ito sa kanya. Hinubog ni Doris ang aming buhay, ang aming tahanan, ang aming mga anak, ang aming kinabukasan. Hindi ko sana naitayo ito kung wala siya, at ngayon ay gusto niya ng isang kilig, isang paggambala. Hindi niya ipinagkakait sa akin ang parehong mga kalayaan, hindi lang siya naniniwala na mayroon akong kapasidad na samantalahin ang mga ito. Dahil sa kanyang mga mata, ako ay matanda at kaawa-awa. Ang interbensyon ng aking ina ay nilayon upang bigyan ako ng katiyakan, upang ipakita sa akin na ako ay minamahal at kasama. Ngunit ang kanilang kabaitan ay nagkumpirma lamang kung paano nila ako nakikita, mahina. Ang totoo, nakita ko na ito na paparating. Dati akong knave, ngunit hindi ako nanatili sa ganoong paraan. Natutunan ko kung paano maglaro. Pinanood ko kung paano ito gumana at umangkop, hindi dahil kailangan ko, kundi dahil gusto kong manalo. Hindi para sa pera, hindi para sa kapangyarihan, dahil ang pagkawala kay Doris ay nangangahulugan ng pagkawala ng lahat, at ako ay natatalo kay Doris sa loob ng 20 taon. Ipinark ko ang kotse, kinuha ang aking iPad, at na-access ang spyware. May boses na dumating, si Beth. Nawala si Hyun, at nawawala ang kotse ni Inay. Kung swerte tayo, hindi na siya babalik, dagdag ni Ann. Alam ko na noon na hindi ako gusto ni Ann, ngunit ngayon ay sa wakas ay mayroon na siyang dahilan. Si Ann ay problema, mababa ang boses, si Ann ay problema, mababa ang boses, mahilig sa drama. At sa wakas, pagkatapos ng 27 taon, malaya na siya. Pagkabalik ko sa lungsod, nagpark ako ng kotse malapit sa aming apartment sa Manhattan. Sa labas,
Nakita ko ang aking ina na nakatayo sa tabi ng fountain, umiiyak. Hindi ako tumigil. Wala akong nasabi. Bumalik ako sa kalsada. Nang tumawag si Doris noong gabi, sinagot ko ang telepono, binasa ang listahan ng numero na iniwan niya. Mapang-akit, yung babaeng kayang gawing tanga ang mga lalaki. Hindi matalino si Larry J, pero may estado siya at pera, at tiniyak nito ang lugar niya sa piling nito. Mayroon silang 5 taong gulang na anak na lalaki na may blondeng buhok at asul na mga mata, katulad ng dapat sanang ama niya. Lagi ko nang pinagtataka. Ngayon, habang nakikinig ako, inilatag ng nanay ko ang plano niya. Matigas ang ulo ng anak ko, sabi niya. Halos inakusahan niya akong pinagtaksilan ko siya. Hindi naman ganyan si David, sabi ng aking biyenang babae. Masyado siyang mabuting tao para gawin yun, masyado siyang maraming alam, sagot ng nanay ko. Malamang nagkamali ang mga lalaki. Sumingit ang boses ni Doris, tensyonado. So, anong gagawin natin? Ayokong mawala ang asawa ko. Kailangan nating maging matalino. Kung ayaw niyang sumang-ayon ng kusa, kailangan natin siyang kumbinsihin, sabat ng kapatid kong babae. Hindi natin dapat maliitin ang kapatid ko, lagi siyang nagkalkula. Ang tinutukoy niya ay ang larong poker. Noong teenager ako, napagtanto ko na mandaraya ang aming Tito Jack, alam ng lahat, pero walang kumukumpronta sa kanya. Naglalaro lang kami para sa mga sentimo, pero, kinamumuhian ko ang minamanipula, kaya pinag-aralan ko ang mga pamamaraan niya ng ilang linggo. Hinayaan ko siyang isipin na nananalo siya, at sa loob ng ilang linggo, natalo siya. Hindi niya ako pwedeng akusahan, kung gagawin niya yun, ilalantad niya ang sarili niyang mga panloloko. Sa huli, tumigil ang larong poker, at hindi na ako kinausap ni Tito Jack. Oo, pero may kahinaan si David, sabi ng nanay ko. Tapos inilatag niya ang kanyang estratehiya, alak. Bihira akong uminom, kahit kaunti lang, tulog na ako sa New Year's Eve party. Pupunuin nila ang baso ko, samantala, gagampanan ni Ann ang kanyang papel, maglalandi, magmumungkahi, dadalhin ako sa kung ano ang kailangan nilang mangyari. Kapag sapat na akong lasing, dadalhin nila ako sa itaas, huhuberin, at ipapatulog sa kama kasama ng ibang babae. Kukuha sila ng mga litrato. Pagsapit ng umaga, madyay gising ako na naguguluhan, may hangover, na may katibayan na nagtaksil ako. Sa ganyang klaseng panakot, anong masasabi ko? Wala akong ibang pagpipilian kundi tanggapin ang bagong kasunduan ni Doris. Siyempre, hindi ibig sabihin noon na papayagan din ako sa parehong kalayaan. Hindi ito tungkol sa pagiging patas, ito ay tungkol sa kontrol. Gusto ni Doris ng kalayaan niya, dapat kong tanggapin yun. Ang problema, ayaw ni Ann na gawin yun. Kailangan ko ba talagang makipagtalik sa kanya, tanong niya, na may bahid ng pandidiri sa kanyang boses. Hindi mo kailangang gawin ang kahit ano, tiniyak ng nanay ko sa kanya. Dalhin mo lang siya sa kama, hubaran, at hayaan mong ang mga litrato ang gumawa ng iba. Pero kahit yun ay sobra para kay Ann, kaya pumili sila ng iba, ang asawa ng kapatid kong si Samuel, si Elaine. Mahiyain, tahimik na si Elaine, bagong kasal, buntis, pumayag siya dahil gusto niyang map kasama si Elaine. Mahiyain, tahimik na si Elaine, bagong kasal, buntis, pumayag siya dahil gusto niyang mapabilang. Perpekto siya, hindi siya makikipagtalo, hindi niya gagawing mahirap, siya ang magiging perpektong saksi, inosente, hindi mapagdududahan. Nakaupo sa marangyang kotse ni Doris, nakatanaw ako sa madilim na burol ng Catskills, ang parehong maulap na bundok na nagbigay inspirasyon sa Rip Van Winkle ni Washington Irving. Lumulutang ang hamog sa lambak sa ibaba, at kumikinang ang Hudson sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang perpektong lugar para sa isang lumang alamat, pero hindi ang lugar para pakinggan ang pagkamatay ng iyong kasal. Pagkatapos narinig ko ang boses ni Doris, kailangan nating bigyan ng mas maraming oras si David. Sumagot ang ikalawang boses, maingat, paano si Mark? Maghihintay ba siya?
Nag-atubili si Doris. Nag-aalala si Mark, pareho kaming walang pasok ngayong linggo. Iniisip niya na ito ang perpektong oras para, well, ayon sa kanya, magrenta ng kwarto. Sandaling katahimikan, pagkatapos ay isang buntong hininga. Pero kailangan ko ang David ko, inamin niya ng mahina. Siya ang una at tunay kong pag-ibig. Pagkatapos isa pang boses, ang nanay ko, malamig, sigurado, magtatagumpay ang plano natin, malupit ito, pero karapat-dapat yun kay David. Kakausapin ko muna siya, sabi ni Doris, pero hindi ko hahayaang maghintay si Mark magpakailanman. At ganoon lang, natapos ang usapan. Wala akong ibang pagpipilian kundi bumalik sa Christmas dinner. Malamig, tensyonado ang atmosfera, maliban kay Anne, na malinaw na tinanggap ang kanyang atas, lamandi sa tumatandang asawa na kailangan nilang manipulahin. Halos hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataong kunin ang aking tinidor nang abutin ni Doris ang kamay ko. Sumama ka sa akin, sabi niya. Sumulyap ako sa plato ko. Paano ang hapunan? Hindi tayo magtatagal, sagot niya. Kailangan nating mag-usap. Mayroon pa bang anumang natitirang sasabihin? Oo, iginiit niya, pero sa halip na mag-usap, dinala niya kami diretso sa Hilton. Nagpareserba siya ng kwarto, isang pinalamig na bote ng White Star Champagne ang naghihintay sa mesa. Bamantong hininga ako ng mariin. Naalala mo, paano ko makakalimutan, bulong niya. Ito ang unang beses ko. Ito ang huling beses, sabi ko. Umiling siya. Hindi kong makakaya natin. Hinalikan niya ako, mabagal, sinasadya, mapilit, at, gaya ng dati, humantong ito sa kama. Pagkatapos, kumapit siya sa akin, binubulong ang parehong mga salita na lagi niyang sinasabi, mahal kita, palagi kitang mamahalin, ikaw ang aking forever, walang ibang kukuha sa lugar mo. Bamantong hininga ako, nakatitig sa kisame. Pag-ibig, siguro, pero paggamit, tiyak, at mayroon bang tunay na pagkakaiba? Itinaas niya ang kanyang ulo, hinahanap ng kanyang mga mata ang akin. Siyempre mayroon, iginiit niya. Kaya ko gusto na magkaroon tayo ng kalayaan, dahil mahal kita. Umiling ako. Ang isang ibong nakakulong ay nananatili dahil kailangan nito. Huwag mong buksan ang pinto at asahan itong mananatili. Sumimangot siya. Ano ba yang ibig sabihin? Ibig sabihin hindi ako naniniwala sa'yo. Humigpit ang kanyang hawak sa aking kamay. Hindi, sabi niya, halos desperado na ngayon. Maniwala ka sa akin, ikaw lang ang mahal ko. Hindi pa rin niya naiintindihan. Huwag mong hayaang sirain tayo ng pride, pakiusap niya. Pisikal lang ito, walang ibig sabihin. Sinalubong ko ang kanyang tingin, hindi nagbabago. Doris, gumagawa ka ng argumento na hindi mo kayang panalunin. Magpasaya ka na lang sa kung anong mayroon tayo. Hinapit ko siya, kahit alam ko na ito na ang katapusan. Sa loob ng halos 20 taon, hinayaan ko siyang paniwalaan ang kasinungalingan na sinasabi niya sa kanyang sarili. Bamantong hininga siya, idinikit ang kanyang mukha sa aking balikat. Oh, Dave, magtiwala ka sa akin, ibinulong ko ang aking huling sagot. Hindi, Doris, maniwala ka sa akin, hinding-hindi ko tatanggapin ang iniaalok mo. At sa ganoon, tinapos ko ang usapan. Pagsapit ng Miyerkules, may plano na siyang hapunan kasama si Mark. Nakinig lang ako hanggang sa makumpirma ang alam ko na, walang pag-aatubili, walang pangalawang pag-iisip. Ginawa nila ito, at ako, hindi lang ako umiiral. Bisperas ng bagong taon, sinimulan ko ang gabi sa Irish Fog, isang lumang tagpuan, tinawagan ko ang ilang lumang kaibigan, hindi ko isinama ang pamilya ko sa imbitasyon, pero pinanatili kong malinaw ang aking isip. Sa ganap na 8, dumating ako sa bahay ni Larry Jr. Fall, amoy whiskey at usok. Hayaan nilang isipin na nawala na ako. Gaya ng inaasahan, damaloy ang mga inumin. Hinayla ako ni Anne sa dance floor, damaykit ng malapit, ginagampanan ang kanyang papel. Hinayaan ko siya, nakisabay ako. Pagsapit ng hating gabi,
Nagpasya silang handa na ako. Si Anne at Elaine ay humawak sa bawat kamay, inaakay ako sa itaas. Hinayaan ko sila. Hinayla nila ako sa isang silid para sa mga bisita, itinulak ako sa kama. Habaran mo siya habang naghahanda ako, utos ni Anne. Pagkatapos kukuha tayo ng mga litrato. Nag-atubili si Elaine, nanginginig ang mga daliri sa aking kamiseta. Alam mo, hindi naman pala siya ganoon kalaki, bulong niya. Hindi mahalaga, habaran mo lang siya ng pantalon, sigaw ni Anne, na hinuhubad ang kanyang damit. Inabot ni Elaine ang aking sinturon. Doon ako nagsalita, sa tingin ko ayaw kong gawin mo yan, maliban kung talagang payag si Anne na makipagtalik sa matandang, hindi naman ganoon katabang lalaking ito. Napaatras si Elaine na parang napaso. Kalokohan, 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 bulong ni Anne. Umupo ako, inaayos ang aking kamiseta. Binalaan ka ng kapatid ko, sabi ko ng kalmado, pero nakikinig ba ang sino man sa pamilyang ito? Kumunat ang mukha ni Anne. Tumayo ako, isinara ang aking mga butones sa manggas, at pinadulas ang aking jacket. Ngayon, sabi ko, bumaba ka at papuntahin mo dito ang babaeng tumatawag sa kanyang sarili na aking asawa. Nagmadali silang lumabas ng silid. Pinakinggan ko ang kaguluhan sa ibaba, nagmamadaling bulungan, kinakabahang paggalaw. Hindi na ako nag-abala pang makinig, tapos na ang bahaging yun ng laro. Pagkaraan ng ilang minuto, lumitaw si Doris sa may pintuan. Gusto mo akong makita? Mahina ang kanyang boses. Oo, sabi ko. Pumasok ka. Maupo ka. Humakbang siya sa loob, namamaga ang kanyang mukha dahil sa pag-iyak, tumutulo ang kanyang ilong, at sumisinghot siya, kaawa-awa at desperado. Hindi siya nagsisisi siya na nahuli siya. Akala talaga niya yun. Nagkamali siya sa aking pagiging kalmado sa kahinaan. Sinalubong ko ang kanyang tingin, matatag at hindi nagbabago. Hindi. Doris, hindi. Kumunat ang kanyang mukha sa desperasyon. David, pakiusap. Kalimutan na lang natin ito. Pinutol ko siya sa pamamagitan ng isang magaan, halos casual na tono. Oh, pinapatawad kita, Doris. Sumilay ang pag-asa sa kanyang mga mata. Mayroon lang isang problema, patuloy ko. Nabuka ang kanyang mga labi. Anong ibig sabihin niyan? Hindi ako nag-atubili. Ibig sabihin hindi kita mahal, Doris. Hindi kita minahal, at hindi kita mamahalin. Hingal ang kanyang hininga. Hindi yun totoo, bulong niya. Galit ka lang. Tumawa ako, mahina at tahimik. Mukha ba akong galit? Kumurap siya ng mabilis, na parang sinusubukang isulat muli ang katotohanan upang gawing iba ang sandaling ito. Gumugol ako ng 19 na taon sa kasal na ito, sabi ko. Hindi naman masama, isang gininto ang kulungan, siguro, pero ngayon nakabukas ang pinto, at lumalabas ako. Sa pasasalamat, hinawakan niya ang aking braso. David, tumigil ka. Hindi mo ako iiwan dahil dito. Oh, gagawin ko, sabi ko. Gusto mo ng bukas na kasal, binibigyan kita ng pinakamalawak na bukas na kasal na posible, isa na walang asawa. Tumalikod ako sa pintuan. Patalim ang kanyang boses. Anong sasabihin mo sa mga anak natin? Huminto ako. Wala, sabi ko. Palom lang ang mayroon ako para sa kanila at para sayo. Huminga siya ng malalim. Hindi mo ibig sabihin yun. Nagkibit balikat ako. Gusto kong maniwala na hindi sila sa akin, sabi ko, pero kung isasaalang-alang kung sino sila at kung sino ang nanay ko, wala akong duda.